Magandang gabi ulit sa inyo. Toti Dula here, retired professor. Ganito naman, last time nag-lecture ako tungkol sa ethical standard. Ito naman ang magandang topic ngayon. Alam mo ba na yung concept na self-fulfilling prophecy? Ganito yan. Ang self-fulfilling prophecy, kung ano paniniwala mo, prediction mo sa'yo, o sa isang grupo, malamang mangyari. Ay ba, ganito yan eh. Ang original concept niyan is, ang expectation ko sa isang classroom, isang section, magulo to. Maraming babagsak dito. First day Tapos ganun pa rin ang paniwala ko sa kanila habang umaandar yung semester. Usually, at the end of the semester, may mga bumabagsak na. Natutuloy yung prophecy. Kasi alam mo kung bakit? Kasi na-handle ko sila na the way I predicted about them. Ganun eh. Nagiging mainit ang ulo ko, di ba? So therefore, apply mo sa sarili mo. Apply mo Mag-predict ka sa sarili mo na isang magandang bagay na mangyayari sa'yo. Pwedeng isa, dalawa, tatlo. 20, 10, 15, 10 years from now. Be very careful about this Huwag ka magpe-predict ng masama Yung siguro tatanda akong binata. Walang ganun Kasi baka maniwala ka, tatanda ka talagang binata. Kasi yung action mo, di ba? O tatanda akong dalaga. Huwag ganun Mag-predict ka ng maganda. Example, pwede mo sabihin, I'll be a millionaire at the age of 35. Okay, prediction mo. At maniwala ka doon sa prediction mo. Dapat maniwala ka. Prediction mo. Kasi oras na maniwala ka doon, yung pag-iisip mo, at saka yung takbo ng isip mo, parang wired patungo sa prediction mo Therefore, mag-iiba ang mga disposition mo. Okay. Yung mga pag-relate mo sa tao, maiiba towards that prediction of yours. Kasi naniniwala ka sa prediction mo. Yun ang effect niyan. Diba? Kaya, siyempre, naiwala ka maging milyonaryo, kagagalingan mo sa negosyo. Tungkol sa pagka-milyonaryo yung pagnenegosyo, di ba? Naapektuhan pati yung decision mo. And at the age of 35, milyonaryo ka na. Totoo to. Hindi totoo. Nangyari sa akin to Hindi ko nilang ikukwento. Very personal to Yung mga prediction na predict ko sa sarili ko at nangyari. At yung iba may mga prediction pa pwede na parang mangyayari pa. Okay? Kaya, parang ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. Depende sa pagkakilala mo sa akin, sa iyo, sa prediction mo tungkol sa iyo. Napuna mo yung mga bata pa. Ako may kakilala dati, sabi sa akin, Tutoy, driver mo ako pag umasenso ka na Akalain mo, para magka-eskwela lang kami. Magkapit-bahay lang kami. Ginanon niya ako. Alam mo nangyari, naging driver nga siya. Pero hindi sa akin. Naging driver nga siya. Hindi, sa totoo lang. Kasi ang baba ng prediction niya sa sarili niya Huwag mong gawin yun. Delikado yun. Taasan mo ang prediction sa sarili mo. Prediction yan Para magpurso ka na mangyari yung prediction mo. Diba? Kaya, mga kasama, taasan nyo ang prediction nyo, taas irespeto nyo sarili mo. Alam mo, mga Hudyo, sabi na, we are the chosen people. So they respect themselves because they are the chosen people according to them. Diba? So mayayaman sila. Diba? So nanggagaling sa atin sa respeto natin sa sarili natin ang pagyaman Huwag mong imimenos ang sarili mo. Kasi delikado yun. Baka maniwala ka sa pagmimenos sa sarili mo. Mamimenos ka talaga. Igalang mo sarili mo. Taasan mo prediction tungkol sa'yo para matupad. Kasi yung mga kilos mo, papunta yun dun sa prediction mo. It will affect you the way you think and the way you behave. Diba? So, ang dali lang, It starts with nice prediction about yourself.
Kaya yung mga bata, punain nyo, yung mga bata na medyo maarte, mataas ang respeto sa sarili, di ba? Yan yung mayaman din. Paglaki. Mataas ang, may mga ganun bata, makita mo pa lang sa galaw nila at saka sa pananamit eh. Mataas ang respeto nila sa sarili. Okay. Eventually sila rin yung mayaman. Pero may makita kang bata, bugoy, ang gulo. Di ba, nangaasar parati, ang kulit. Paglaki niyan, ganun sa ugali niya. Kaya, alam nyo, nasa atin ang destiny natin eh. Nasa atin. Kaya ngayon, ang point ko dito, turuan nyo sarili nyo to respect yourself and have a good prediction about yourself. Self-fulfilling prophecy. At saka yung mga kapatid nyo, turuan nyo rin ng ganun, mga pamangkin nyo. Parating matataas ang nabagay ang pag-uusapan nyo. Magkaroon ka ng sariling factory, mga ganun. Negosyo, maging general ka, maging colonel, mga ganun, mayor. Diba? Maraming bahay. Ganun ang gawin nyo. Diba? Alam mo, mga Pilipino, minsan nagkakamali din eh. Sabi, anak, di bali ka ng maging mahirap basta marangal. Bigat, no? Pipilitin mo maging mahirap ang anak mo basta marangal. Mali. Ano ang tama? Anak, di bali ka ng maging mayaman basta marangal. Di ba? Ganun din naman yun eh. Marangal lang ang intention mo, di ba? Bakit mo padadalhin pa sa pagkamahirap? Ang gulo ng mga Pilipino kasing iba eh. Huwag ganun. Sabi mo na agad, di bali kang maging milyonaryo basta marangal. Oh, ano masama dun? Marangal lang naman ang pinupurso mo, di ba? Eh, milyonaryo siya. Di ba? Kaya baguhin natin mindset natin. Remember the self-fulfilling prophecy. Ha? Oh, yun na muna chismis natin ngayong araw na to ah. Next time, usap tayo ng iba pa. Paisa-isa. Okay, bye-bye. Good night sa inyo lahat.